Matandang halimaw ng kadiliman. Saan ka nagkaroon ng lakas na tumakas mula sa tornilyo ng mga demonyo? Ngayon, wala ang iyong guro. Kung hindi ka aalis ngayon, kailan ka pa aalis? Isang simpleng matandang halimaw ng kadiliman. Hindi na kailangan pang abalahin ang guro. Isang batang walang kaalaman sa taas ng langit at lalim ng lupa. Kahit na maliit ang kakayahan mo, nangahas ka pang hamunin ang akin. Ulap namang kukulam na kamandag. Hatiin ang langit at lupa. Tingnan mo ang aking malawak na salamin. Siyam na langit na mahiwagang kidlat. Guro, tulungan mo ako. Pamangkin, sana'y pumayag ka na ibenta ang kumpanya sa Wang Group. Kung hindi, ang tanging kapalaran ng kumpanya ay pagkabangkarote. Alam ko, hahanapan ko ng paraan upang maayos ito. Kumpanya, talaga bang mawawasak sa aking mga kamay? Kaguluhan ng walang hanggan. Dito ay nasa ibaba. Naku, ang aking katawan ng Diyos. Bata, nasaan ang iyong mommy at daddy? Saan ka nakatira? Kailangan mo ba ng tulong para makauwi? Ang bahay ko. Nakatira ang kapatid na diwata sa itaas. Pero walang nakatira dito sa itaas ah. Baka nagkamali ka ng alaala. Pasensya na, kapatid na diwata. Sana, wala na akong bahay. Kapatid na diwata, pwede ba akong umuwi kasama ka? Hindi ako nakikitira ng walang dahilan. Kahit na malapit nang magsara ang kumpanya, hindi ko alam kung kaya kitang buhayin. Hindi ka ba natatakot na masama ako? Nakikita ko naman. Ek, hindi ako masama. Hihi, maliit na tuso. Alaynan, gutom ka na ba? Sasama ako sa'yo para kumain ng masarap. Nawalan ng kapangyarihan. Nasaktan ang kaluluwa. Wala nang pag-asa na makabalik sa mundo ng mga Diyos. Dito. Naku, nasira na yata. Kain na tayo agad. Alaynan, mukhang masarap itong pagkain. Parang ang sarap kumain. Ay, dahan-dahan lang. Sarap na sarap. At saka, mas masarap ito kaysa sa pagkain sa langit. Anong sinabi mo? Sa langit? Alaynan, wala naman. Ang ibig kong sabihin, ito ay isang langit na noodle house. Kakatapos ko lang kumain dito ilang araw na ang nakalipas. Oh, tama nga. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yunbao. Maaari mo rin akong tawaging Xiaobao. Yunbao. Tulong na buhay. Utang na loob na kasing bigat ng bundok. Kaya't mananatili ako sa mundong ito upang protektahan ka at tapusin ang utang na loob na ito. Mahal, basta't masaya ka. Ito ang balita mula sa istasyon. Ang pinakamalaking kaganapan ng taon sa lungsod ay ang pagtatasa ng mga kayamanan na gaganapin sa loob ng 3 araw sa sentro ng eksibisyon upang maramdaman ang espiritu ng mga bagay. Marahil, ito ang kasalukuyang pagbabalik ng kapangyarihan. Pinakamabilis na paraan. Sek. Ginoo Lin, bibigyan kita ng 3 araw pa. Hindi ka pa rin magbabayad. Ibebenta kita sa Myanmar. Anak, pwede ka bang dalhin mo ako sa malaking kaganapan ng mga kayamanan? Bakit ka pupunta sa lugar na iyon? Maraming tao at magulo doon. Hindi ito angkop para sa mga bata. Sige, kumain ka na. Ek, dalhin mo ako. Siguradong may paraan ako. Tutulungan kita kumita.
Maliit pero makapangyarihan. Napakabata mo pa para tumulong sa akin kumita. Ako naman, nais ko lang na maging malusog ka. Sa hinaharap ate, aalagaan kita. Ay naku ate, please. Dadalhin kita. Sige, kain ka lang. Ha, sigurado akong baliw na ako. Yung huling pera sa kumpanya. Nakatutok pa rin si Director Zhang at ang mga kasama niya. Hindi ko inasahan. Talagang dinala ka niya dito. Lin Yu, talagang nagpadala ka sa desperadong hakbang. Ang gamit pang lakad dito sa mundong ito, hindi na kailangan ng espiritu para gumana. Ang hangin ay puno ng halo-halong alikabo. Halos hindi na maramdaman ang malinis na espiritu. Para bang isang disyertong walang buhay. Kaya naman mabagal ang paggaling ng aking mahika. Anak, anong nangyari sa'yo? It said, ayos lang ako. Enerhiya. Karamihan ay mga patay na bato at kahoy na nagkabulok. Iilan lang ang may bahagyang liwanag na kumikislap. May mga munting ningning na kumikislap. O ay, hindi ito ba? Si Pangulong Lin na mataas ang tingin sa sarili. Bakit? Ang gulo ng kumpanya. Hindi pa naman nalulugi. May natitirang pera pa para maglaro ng adrenaline. Nais mo bang yumaman ng isang gabi sa pamamagitan ng pagsusugal? Upang punan ang iyong butas. Mukhang marami kang nabasang kwentong pambata. Bakit hindi? Magpakasal ka na lang sa akin. Wang Xiao, huwag mo nang alalahanin ang mga bagay ko. Asikasuhin mo ang sarili mo. May kasama ka pang maliit na pasanin. Gusto mong umasa sa batang ito para magdala sa iyo ng swerte. Lin Yu, ito na ba ang huling pagwawalang saysay bago ka maubos ang yaman? Ang tanga-tanga mo talaga. Ha. Sino ba ang tinutukoy mong pabigat? Ang matanda ay hindi nakakalimot sa maliliit na bagay. Alam mo ba iyon? Siya, halos mapaso na sa bangkarote. Samahan mo ako isang gabi. Baka si Ginoo, makapagpakita pa ng kabutihan. Alainan, Inge. Sa tingin ko, hindi ka makalalabas ng bibig mo ang ivory na galing sa aso. Palaka, gusto mo bang kumain ng karne ng swan? Maliit na kuneho. Anong alam mo? Lalaki ka na. Mahal. Hindi na pinapansin ng matanda ang mga pagkakamali ng bata. Tara na. Umupo na tayo muna. Tama na. Ikaw. Ayos na, mga kaibigan. Ang pagkakataong ito ng tanggapan ng pagsusuri ng kayamanan ay ang pinakamalaking pagdiriwang na ating naranasan. Natatagal ng 3 araw. May magandang balita akong ibabahagi sa inyo. Mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maingat na nakalap ang isang malaking bilang ng mga dekalidad na batong hilaw. Kabilang dito ang isang piraso ng pinakamataas na uri ng emperador na berde. Mangyaring gamitin ang inyong sariling mata upang magbid. Ito ay ang halos nawawalang emperador na berde. At Lin Yu, mukhang interesante. Ang galing mo talaga. Ang Emperor Green na ito ay bihira lang lumabas bawat isang siglo. Kapag naputol, ang halaga ay hindi masukat. Hindi pa bumabalik ang mahika. Hindi pa tiyak ng ganap. Lolo Son, tingnan ninyo. Aling bato ang may pagkakataon na maging. Ngayon ay puro mga dekalidad na bato. Kahit na hindi ito sigurado. Sa kakayahan ko, kahit anong makuha ko ay tiyak na mahalaga. Haha, kung makakakuha ako ng magandang bagay ngayon, ako ay may malaking gantimpala. Mahal, walang anuman. Kahit na hindi magtagumpay, ayos lang. Ngayon, dadalahin kita para maglibang. Alainan. Hindi pwede. Sigurado akong kaya ko.
Akala mo ito ay mga kalye na nagtatanghal. Nagpapanggap. Wang Xiao, kailangan bang ganito palagi? Tumingin ka sa iyo, titingin ako sa akin. Huwag tayong makialam sa isa't isa. Tinitingnan ko lang kung gaano ka kaganda. Huwag kang magmalaki at maging walang hiya. Pangit. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Sige, mga kaibigan. Magsimula na ang pagkuha. Mayroon bang kusang loob na gustong magpakuha? Tingnan mo yan. Kumusta? Tingnan pa natin. Lolo Son, pakisuyo, tulungan mo akong tiyakin. Anong petsa ito? Ginoo Wang. Sa tingin ko ay ika-isa. Tingnan mo, ang labas ng batong marmol ay makintab at maliwanag. At ito pa ang pinakamahal sa live auction. May katwiran. Gusto ko ang number 1. CJ, simula sa presyo ng number 1. May nag-alok ng higit sa 3 milyon. Si Wang Xiao na ang nagustuhan ito. Sigurado, nasa 9 hanggang 9%. Magbibigay ako ng 5 milyong yuan. Magbibigay ako ng 6 milyong yuan. Sino nang daring na makipag-agawan sa akin? Magbibigay ako ng 8 milyong yuan. Xiao Bao, sa tingin mo, ito ba ay magiging? Mukha namang hindi. At saka, mahal pa. Tingnan natin ulit. May iba pa bang gustong magbid? Nagbid ako ng 0 milyon. 12 milyon. 15 milyon. Tingnan natin kung sino pa. Ay naku, ano na ang gagawin natin? Sa tingin ko kahit na makuha ang 15 milyon na ito, hindi pa rin sigurado na makakabawi tayo. Ano ang alam mo? Noong nakaraan, gumastos ako ng 5 milyon. At nakakuha ako ng 20 milyon na bato. Kaya itong isa na orihinal na bato ay para kay Wang. Ngayon ay, ipagpatuloy natin ang kampanya. May mga nais bang pumili? Ay, okay lang iyon. Pipiliin ko ang numero 3. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakamit ko ito. Huwag na kayong makipag-agawan sa akin. Ang numero 3 ay mukhang maganda. Ginoong Zhang. Magandang paningin. Pipiliin ko ang numero 3. Maglalabas ako ng 1 milyong. Maglalabas ako ng 2 milyong. Sabi ko, Ginoong Zhang. Bakit lagi kang laban sa akin? Nadala mo ba ang sapat na pera? Maglalabas ako ng 5 milyon. Pipiliin ko ang numero 5. Numero 5. Isang batang pasaway. Isang presidente ng kumpanya na malapit ng mabankrupt. Talagang bagay sila. Mahal. Sigurado ka ba dito? Hindi ako sigurado. Pero, pakiramdam ko may bahagyang init ito sa loob. Pero, pakiramdam ko ito. Medyo ordinary lang. Ay naku, Ginoo Lin. Nakikita ko ang pananaw mo, batang pasaway. Talagang kakaiba ito. Itong piraso ng tela, nakadisplay na dito ng halos 1 taon. Maraming eksperto ang tumingin at umiling. Pero siya, itinuring itong kayamanan. Kung naniwala ka sa sinasabi niya at binili mo ito, hindi lang basta ikaw ang malulugi. Diretso, mawawala ng lahat. Ha 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 ha. Batay sa aking maraming taon ng karanasan. Itong bato number 5. Walang posibilidad. Hindi talaga posible ang number 5. Parang nag-aakalang bata lang ito, di ba? Maging ina rin. Nakikinig sa bata. Mukhang talagang wala ng ibang paraan. Nakakaawa. Bato number 5, simulan na. 800,000. Kailangan bang magbid si Ginoong Lin? Para lang mapasaya si Xiao Bao. Sige na lang, ganito na talaga. Itong batong ito, kukunin ko na. Walang nag-alok ng higit sa 80,000. Itong batong ito, sa kay Ginoong Lin na. Pangulo, o kaya, unahin na nating buksan ang sirang batong ito. CJ, ngayon, hiwain ang batong numero 5. Mystery, dahan-dahan lang sa paghiwa. Simulan sa pinakabulok na bahagi, para mabuti ni Ginoong Lin na makita ng maayos kung ano ang ibig sabihin. Isang silyang patay.
Yung bahagyang mainit na pakiramdam. Kahit na mahina, dapat may espiritu. Bakit? Nabagsak. Ganap na bumagsak. Itong maliit na berdeng bagay. Kahit maliit na dekorasyon, hirap pa rin. Hindi ito mahal. Sasabihin ko na, 80,000. Para lang sa isang tunog. Ito ang bayad sa tuition. Sulit ang bayad. Yung bata, isa siyang sumpa. Linyu, Linyu. Anong sabi ko? Hindi nakikinig sa mabubuting payo. Nasa harap na ang saktan. Malulugi na ang kumpanya. Nais umasa sa sugal para makaligtas. At ano ang nangyari? Nadaya ako ng batang ito. Nawalan ng asawa at mga tauhan. Tingnan mo sa likod mo. Ano ang gamit mo para magbayad? Ano ang gamit mo para harapin ang mga nanghuto? Ang aking espiritu at isipan. Sa mundong ito, ay talagang hindi matatag. Kahit ang pinaka-basic na espiritu. Mali ang pagkakaalam. Tapos na. Walang anuman, maliit na mahal. Ito ay desisyon ng ate. Desisyon ng at ito. Nawala ang pera. Bawiin natin ulit. Walang hindi nagiging daan ang langit para sa tao. Nakikita ko. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo maililigtas ang sarili mo. Pasensya na, Atlin Yu. Ako ito. Ako ang walang silbi. Naniniwala ka sa akin. Tiyak na tutulungan kitang makuha ito. Bata. Naghihintay kay Te. Sige, alam ko na. Bayad. Maghintay tayo ng 2 araw pa. Tiyak na makakahanap ako ng paraan. Sa mga nakaraang araw, tiyak na makakalap ako. Langit at lupa. Pinagmulan ng lahat ng bagay. Malawak na pagsasanay sa loob ng bilyong taon. Patunayan ang mga supernatural na kakayahan. Talagang ang mundong ito ay isang lugar ng pagsasanay. Sa ganitong bilis, matagal nang hindi maibabalik ang pagpapalakas. Enerhiya na may kaugnayan sa damdamin. Nakikita ko na. Hindi pa tapos. Ginoong Lin. Hindi kami hindi makatarungan. Kalagayan ng kumpanya. Alam mo rin naman. Naputol ang daloy ng pondo. Naibalik ang mga order. Araw-araw ay may mga supplier na nagbabara. Noon sinabi mo pa, napupunta ka sa conference ng mga kayamanan para maghanap ng pagkakataon. Ano na ang nangyari? Nawala na naman ang daan-daang libo. Ito ay nagdudulot sa ating lahat. Paano ka magtitiwala sa iyong kakayahan sa pamumuno? Yuyu. Lahat kami ay pinalaki sa panonood sa iyo. Pero, hindi rin pwedeng. Ikaw lang ang magpasya sa kumpanya. Ang aming mungkahi ay tanggapin ang kumpanya ni Nawang Xiao at iba pa. Plano ng pagsasanib. Kahit na mas mababa ang valuation, basta't masisiguro namin ang puhunan ng lahat. Tito Zhang, Tito Li, pakiusap, bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Nakikipag-ugnayan na ako sa mga bagong investment. At ang kumpanya ko, nasa proseso ng pagbuo ng bagong proyekto. Bagong produkto. Alam na ng lahat, hindi makakapagligtas ang malayo sa agarang pangangailangan.
Ganito na lang, pamangkin. Bigyan ka namin ng huling 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, kung hindi mo kayang lutasin, ang kakulangan ng pondo na hindi bababa sa 5 milyon. O, makakuha ng malaking order na makakapagbigay buhay sa kumpanya. Huwag mong sisihin kami, mga tiyuhin at mga kapatid, na ginagamit ang aming karapatan bilang mga shareholder upang kumilos. Nagsimula na ang proseso ng pagsasama. Ayos. 1 linggo, 1 linggo. Wang Xiao, huwag kang mag-alala. Ayon sa gusto mo, naipitin na siya sa suliranin. 1 linggo mula ngayon. Siguradong wala siyang magagawa. Sa oras na yon, bibili ang kumpanya sa mababang presyo. Lahat ay natural na mangyayari. Yung maliit na bagay na yun, di alam kung saan nanggaling. Walang problema. CJ, magandang pakikipagtulungan. Ang sama mong matanda. Nakipagsabuatan pa sa pamilyang Wang. Naisa gawin ang ari-arian ni Ate Linyu. Kainis. Ek, uminom ka ng tubig. Salamat, Xiao Bao. Ate, hindi ka nauuhaw. Little treasure. Kung isang araw, magiging pulubi ang ate. Saan ka pupunta? Pero ate, tiyak na tutulungan kita. Tayo ay tiyak na mananalo. Siguradong mananalo tayo. Siyempre, mananalo tayo. Hoy, Ginoong Lin. Hoy, Ginoong Zhao. Pamangkin. Hindi maganda ang sitwasyon . 3 araw na lang. Gusto mo bang magkokontak ako kay Wang Xiao dyan para pag-usapan ang detalye ng pagbili? Kahit papaano, may maibabalik pa rin tayong kaunti sa damage. Huwag na kayong mag-alala, Director Zhang. Hindi pa tayo nasa huli. Sobrang pride. Sakit ang dinaranas. Kainis. Ako lang ang walang silbi dito. Kung nananatili pa ang aking kapangyarihan, hindi papayagan na basta-basta siyang lokohin ng mga masasama. Little treasure. Pasensya na. Sa susunod, maaaring kailangan mong magtiis, ate. Sa hirap. Ang mama ay anghel na kawawa. Mommy, nakikita ko na. Talagang nakikita ko ng malinaw. Ang liwanag sa loob ng bato. Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Sa tingin ko, mas maganda kung mommy pa rin ang tawag mo. Dahil, nakikita ko na lahat ng ibang bata ay tawag sa nanay nila ay mommy. Xiao Bao, talagang sobrang cute mo. Ease are the way. Sabi mo kanina. O, yung bahagi na yun. Yung bato na yun ay may dilaw na liwanag. Pero yung ilaw na yun ay walang liwanag. Sabi mo, ito ay may liwanag. Yun naman ay walang liwanag. Baby, anong sinasabi mo? Hindi ko masyadong naintindihan. Nakita ko ng malinaw. Noong nakaraang 5 ang bato. Sa totoo lang, hindi talaga tama ang pagkakatabas ko. Yung bato, talagang may liwanag.
Hindi ako nagkakamali, Mommy. Babalik tayo sa appraisal event. Maniwala ka sa akin. Maaari akong makahanap ng pinakamaliwanag na bato. Ngayon, sigurado akong makakatulong akong kumita ka. Ayos. Mami, pagkakatiwalaan kita ulit. Pupunta tayo ulit. Alaynan. Kaya ko ito. Langit at lupa. Pinagmulan ng lahat ng bagay. Mabilis na utos ng taas na Ginoo. Ibigay mo sa akin ang kapangyarihan. Bagamat may ilang kapangyarihan na naibalik, malayo pa ito sa isang bahagi ng lahat. Ngunit sa mundong ito, ang pagkuha ng kayamanan ay maaaring magamit, subalit hindi ito tatagal. Kailangan ng mabilis na desisyon. Oh, heto na. Hindi ba't ito ang mga Lin at ang maliit na manghula na talo noong nakaraan? Bakit hindi pa rin sila sumusuko? Nandito na naman ang pera. Yesue, Ginoong Lin. Sa pagsusugal ng bato, importante ang pagmamasid at ang paningin. Hindi ito laro ng mga bata. Hindi pa ba sapat ang aral na natutunan mo noong nakaraan? Talagang matapang kang bumalik. Ang batang ito ay talagang kakaiba, ha? Malas, tumingin ka sa iyo, titingin ako sa akin. Wala tayong kinalaman sa isa't isa, di ba? Yung kay Mommy. Bibiliin na lang mamaya. Aba, Diyos ko. Bata, huwag mong ilagay ang anuman. Lahat ay itinuturing na kayamanan. Ito ay isang basura ng batong pang-angat. Walang gustong tumanggap kahit libre. Ikaw pa ang gustong bumili. Linyu, pakisabihan mo siya. Hindi na ito basta pag-aaksaya. Ito ay pagkabaliw. Ang batong ito ay itim at makintab. Ang kulay ay kamatayan. Ito ay isang malaking bawal sa pagsusugal ng bato. Ang katawan ay itim at walang ekspresyon. Talagang ito ay isang kahoy na hindi maukit. Bata, sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang magkalokohan. Puno, talagang nandito ito. Matagal na itong nakalabas. Karaniwan itong ginagamit bilang pangpuno ng kahon. Bata, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang 1,000 piso. Naniniwala sa akin si Mommy. Ito lang ang may pinakamaliwanag na liwanag. ₱1,000, di ba? Kukunin ko na. Mag-swipe. Hindi pa tapos. Ay, narinig ko na itong hakbang sa bato. Kapag binili mo, kailangang agad itong tanggalin. Ay, halika't tingnan mo. Pinakamalaking katatawanan sa siglo. Si Lin Yu at ang tanga niyang anak. Muling magpapakita na naman ng isang suntok na magpapasara. Boss Lin, paano ka magbabalat ng panyo? Mula dito hanggang dito, punasan mo. Anong punasan? Ano ba? Diretsong putulin na lang para matapos. Nagsasayang lang tayo ng oras. Ilalagay ko na ang sasabihin ko dito. Kung sakaling maging berde ang bagay na ito, isulat mo ang salitang hari ng baligtad. Hindi. Diretso kong kakainin itong makina ng pagduro. Mabilis, hiwain. Mabilis, hiwain. Hindi na kami makapaghintay. Hatiin. Mabilis, hiwain na. Mabilis, hiwain na. Hindi na kami makapaghintay. Sige na, sige na, sige na. Sige, hulaan nyo. Nandito ba ay dumi ng aso o pangangati? Usok. May usok na. Paano nangyari yon?
Pati ang batong pangtapak ay naglalabas ng usok. Ano ng problema kung may ulap na naman? Isa lang naman yang ulap. Siguradong bato pa rin ang nasa ilalim. Naging berde na. Ang ganda ng berde ng Huangyang. Hindi pa tapos. Nakapagtanim na tayo ng tubig. Pantay-pantay ang kulay. Malaki ang tumaas. Sobrang tumaas. Dito rin pinutol na rin. Glass type na Emperor Green. Ginoong Lin. Sa pagkakataong ito, yayaman ka talaga. Yung kulay at kalidad nito. Perpekto talaga. Ang batayan ay nagbunga ng salamin na uri ng emperador na berde. Hindi mo pa narinig ito. Uy, Ginoong Lin. Kukunin ko na ang 5 milyon. Ginoong Lin, bibigyan kita ng 550,000. Kukunin ko ang cash para sa iyo. Mayroon akong 830,000. Mayroon akong tseke na 10 milyon dito. Nakuha ko na. Nagtagumpay tayo, Xiao Bao. Talagang maraming salamat sa iyo. Nagtagumpay tayo. Siyempre. Sinabi ko na tutulungan kita. Ginoong Wang, 500,000. Salamat sa pagbisita. Swerte lang yan. Huwag nang magalit. Tara na. Imposible, hindi yan mangyayari. Ito ba ay likas na talino? Bata. Ay. Hindi pa tapos. Sa wakas, panandalian na nating malalampasan ang pagsubok. Salamat, bunso, ikaw talaga ang swerte ng mommy. Simula ngayon, gagawin kitang parang tunay kong anak. Ang galing, ang galing. Ay, mommy, ikaw rin ang aking swerte. Ay, tama, maliit na kayamanan. Ikaw, talaga bang nakikita mo ang liwanag sa loob ng bato? Alaynan, nalaman ko na habang nandyan ako. Tinuruan ako ng guro kong matanda. Sabi niya, tawagin itong pangmalas. Ngunit ngayon, minsan lang ito gumagana. At kapag masyado akong tumingin, nahihilo ako. Ganun ba? Sa hinaharap, huwag mo nang gamitin ang kakayahang ito. Maliban na lang kung talagang kinakailangan. Naiintindihan mo ba? Alaynan, kumain ka ng karne. Kumain ka rin ng marami. Halika. Sumpa, batang ito. Sinira ang aking plano. Wang Xiao, anong gagawin natin ngayon? May pera na siya. Sa ngayon, hindi ko siya magalaw. Hindi pa rin magalaw. Hindi pwede sa liwanag. Kaya sa dilim na lang tayo. I lock mo yung batang yun. Palagi kong nararamdaman na medyo kakaiba siya. Ah, tama nga. Sa loob ng kumpanya ni Lin Yu, kailangan nating kumilos agad. Hindi pa tapos. Tapos na ang damit. Disenyo ng tindahan. Hello, Kalihim Li. Noong nakaraang linggo, inilagay ko sa mesa ang bagong uri ng material na pangkalikasan. Ang orihinal na sertipiko ng patent. Nakita mo ba? Ang pulong sa hapon kasama ang mga namumuhunan. Kailangan ipakita. Boss Lin, hindi ko ito ginalaw. Noong huli, pagkatapos mong tingnan. Hindi ba't iniwan mo lang ito sa mesa? Naiintindihan ko na. Pumasok. Ginoong Lin. Narinig kong naghahanap ka ng profesional na sertipiko. Ay, napakahalagang bagay nito. Hindi mo dapat ito basta-basta ilagay. Sa investment meeting mamaya,
Nakasalalay dito ang lahat. Alam ko. Anong patent certificate ni Ginoong Lin? Hindi ko kinuha yun. Saan mo nilagay? Hindi ikaw ang kumuha. Sino ang kumuha? Yung masamang matanda na yun pa rin ang gumagawa ng gulo. Ang sama niya. Kung ang kapangyarihan ko lang ang nasa akin, isusuri ko gamit ang aking espiritu. Bakit pa kailangang gawing komplikado? Huwag kang mag-alala. Naitago na lahat. Hindi niya talaga mahahanap. Sa ikalawang drawer ni Sekretaryo Liu. Sa pinakailalim na lalagyan. Nakatakip sa mga basura. Evie, hayaan na lang siyang mag-alala. Tita Liu, anong nangyari kay Xiao Bao? Uhaw ako. Gusto kong humingi ng isang basong tubig. Maaari mo ba akong tulungan na makakuha ng isang basong tubig? Siyempre. Auntie, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Ganito ba kauhaw ang batang ito? Hindi makatiis ng ilang sandali. Mahal na anak, nakatulong ka na naman sa mommy mo ng malaki. Talaga namang ikaw ang swerte ni mommy. Hihi! Hindi pa tapos. Itong kagamitan na ito ay ang pinaka-advanced sa bansa ngayon. Mataas ang kahusayan. At saka, ang seguridad ay napakahalaga. Tama, Ginoong Lin. May tiwala kami sa teknikal na kakayahan ng inyong kumpanya. Talagang may tiwala kami. Anong nangyari kay Xiao Bao? Masama ba ang pakiramdam niya? Mommy, pakiramdam ko, hindi maganda ang makina na iyon. At saka may itim na usok ito. Mga kaibigan, umalis na tayo. Punta na sa susunod na bahagi. CJ. Agad na suriin ang mga pangunahing kagamitan ng kumpanya, lalo na ang sistema ng computer. Kailangan siguraduhin na walang pagkakamali. Tama nga, tandaan na maglagay ng mga nakatagong kamera sa mga kritikal na lugar ng kagamitan. Gusto kong malaman kung sino ang may masamang balak dito. Kailangan kong makita kung sino ang nag-iisip ng masama. Ginoong Lin, ang ibig mo bang sabihin? May mga tao na ayaw na magtagumpay tayo. Kailangan tayong maging handa. Ginoong Lin. Tama nga. May bagong uri ng virus na na-implant sa computer. Kapag ito'y pinatakbo, ang pangunahing teknolohiya ay agad na maapektuhan ng virus. Nagiging sanhi ng pagkaputol ng kagamitan. Ang sobrang mapanirang paraan. Nakahanda na ba ang kamera? Naka-install na ng lihim. Saklaw ang lahat ng aspeto. Ayos. Ngunit huwag mag-ingay. Gusto mo bang ilabas ang ahas mula sa lungga? Kung malaman nilang hindi sila nagtagumpay, tiyak na muling kikilos sila. Darating ang panahon. Nahuli na kasama ang ebidensya. Hoy, Wang Xiao. Ayos na ang lahat sa kumpanya. Hintayin ang susunod na pagbisita ng kliyente. Bigyan sila ng sorpresa. Magandang trabaho. Tingnan natin kung paano siya makakabawi ngayon. Nakahanda na tayo. Pwede na nating subukan. Pwede nating tingnan yung mga bagay sa area natin. Anong gagawin mo? Huwag kang gagalaw. Ano nang nangyayari dito? Lahat kayo ay nagulat. Ito ay hindi isang aksidente, kundi isang maingat na pinlanong sabwatan. Nakuha na namin ang lahat ng ebidensya. Huwag kang kumilos.
Dalhin siya. Huwag mag-alala, sigurado ito. Kapag huminto ang kagamitan, tiyak na aalis ang kliyente. Sa mga panahong iyon, ang kumpanya ay magiging pag-aari ni Wang Xiao. Ginoong Lin kalmado sa panganib. Tamang-tama ang paghawak at mahigpit ang pamamahala. Sa pakikipagtulungan sa inyong kumpanya, kami ay talagang kampante. Pirmahan na natin ang kontrata. Salamat sa tiwala. Masaya ang pakikipagtulungan, umaasa sa kooperasyon. Director Zhang, tungkol sa iyong pakikipagsabuatan sa mga dayuhan. Malicious na pagsira sa kagamitan ng kumpanya. Nagtangkang magpasok ng virus. Mga kilos na nakakasama sa interes ng kumpanya. Mayroon ka bang nais ipaliwanag pa? Ako. 王少，公司那边都安排好了。 Si Lao Zhang, sobrang nabigo mo kami. Alam mo ba, ito ay isang krimen. Nagsusulong ako. Agad natanggalin si Zhang Shan sa kanyang posisyon bilang direktor at ililipat ito sa mga otoridad para sa proseso ng batas. Sino ang sumasang-ayon, pakitaas ang kamay. Security. Sige, ipagpatuloy natin ang pulong. Xiao Bao. Napalayas na ang mga masamang tao sa kumpanya. Sa hinaharap, ikaw at ako na lang ang natira sa kumpanya. At mga taong tunay na gustong magsikap kasama. Sa hinaharap, ay magiging mas mabuti. Papangako kong poprotektahan si Mommy. Hindi ko papayagang may mangbuli kay Mommy. CJ, kaya't sa hinaharap tayo na lang ng anak ko. Sama-sama tayong magpursige para sa kumpanya, okay ba? Kaya kailangan matulog ka ng maaga, ha? Simula bukas, kailangan nating ihanda ang seremonya ng pag-aampon sa loob ng 3 araw. CJ, sabay na palakpak. Yehey! Bagamat maganda ang kasuotan sa mundo, ngunit hindi ito makakasingit sa kalayaan ng aking suot na damit na pang-espiritu. Anak ko, si Xiao Bao. Ang ganda mo ngayon, anak ko. Ito ang regalo ni Mommy para sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang aking Linyu. Tama na, anak, ikaw na ang tunay kong anak. Mahal na mahal ko si Mommy. Ang galing naman talaga. Ginoo Lin, lahat ng paghahanda ay tapos na. Dumadating na ang lahat ng mga bisita. Baby Xiao, handa ka na ba? Tanggapin ang pagbati ng lahat. Handa ka na ba, Mommy? Sige, umalis na tayo. Alaynan. Walang katapusan. Ay, Ginoong Lin, congratulations. Ang cute ng bata. Talagang swerte si Ginoong Lin. Ang kumpanya ay umuunlad. At may ganitong magandang bata pa. Matalinong anak. Salamat ha. Sige na. Ang batang ito ay talagang kaakit-akit. Yung pinagmulan niya, dapat mong alamin ng maayos. Para hindi ka na lang makatagpo ng problema sa hinaharap. Tama, parehas na pinsan. Ang pag-ampo ng bata ay isang malaking bagay. Lalo na kung galing siya sa hindi kilalang pinagmulan. Kailangan maging maingat. Sino ang nakakaalam kung sino ang mga magulang niya? Tita, pinsan. Si Xiao Bao ay anak ko. Hindi mahalaga ang kanyang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ating hinaharap. Nagsisimula na ang magandang palabas. Kakaiba. Ang batang ito ay napapalibutan ng malinis na enerhiya. Ito ay tanda ng malaking swerte. Ngunit ang kanyang espiritu ay hindi matatag. Parang may liwanag mula sa ibang mundo na nakapaligid.
Sino ba talaga siya? Walang tahanan. Yuyu, hindi ba't sinabi ng tita mo? Ikaw, isang solong babae, na may dalang bata. Paano ka makakahanap ng kapareha sa hinaharap? Kakaumpisa lang ng kumpanya mo. Huwag ka sanang madala ulit. Narinig ko, maganda ang kapalaran ng batang ito. Ngunit ang swerte, ganitong bagay, ay hindi tiyak. Saan ka makakahanap ng mas maaasahang katayuan sa buhay? Yuyu, huwag kang maligaw ng landas sa mga panlabas na anyo. Itong pamilyang mapagmataas ay naglakas loob pang pag-usapan ang aking Diyos. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Ako si Linyu, gumagawa. Hindi kailangan magpaliwanag sa sinuman. Si Xiao Bao ay anak ko. Ito ay isang hindi nagbabagong katotohanan. Kung ngayon ay nandito kayo para magbigay ng pagbati, palagi akong tumatanggap. Kung ngayon ay nandito ka para sabihin ang mga ito, kaya, mangyaring magpatuloy. Mahal, ikaw ang pinakamahalaga kay Mommy. Huwag makinig sa kanilang mga sinasabi. Alam ko, Mommy, ikaw rin ang pinakamahalaga sa akin. Maaari bang makausap ng saglit, guro? Kamusta? May problema ba ang batang iyon? Ang batang ito ay may malalim na kapalaran. Hindi siya karaniwan, ngunit ang kanyang pundasyon ay kakaiba. Kung magagamit ko siya, tiyak na napakabuti. Kung hindi kaya, ito ang ugat ng pagbagsak. Kailangan nang magdesisyon ng maaga. Dahil hindi mo magagamit para sa akin. Sira na siya. Sa tingin ko, hindi pa rin mapapangiti si Linyu. Masama, masama. Wakas Jeme Itzi. Nasa ibaba, sa pamamagitan ng pinakamainit na palakpak, ipagkakaloob natin ang ating pinakamagandang bida ngayong araw. Ginuot ginang Linyu at ang kanyang cute na anak, si Lin Xiao Bao. Masaya ako. Sandali lang. Ginoo Lin, pakinggan ninyo ang sinasabi ng matanda. Ginoo, ano ang nais mong ipahayag? Ginoong Lin, mga bisita, hindi ko sinasabi ito upang magpakadramatiko o sirain ang masayang kapaligiran. Ngunit hindi ko kayang makita si Ginoong Lin at kayong lahat nagdusa ng ganitong walang dahilan na kapahamakan. Ang batang ito ay may kakaibang kapalaran. Hindi kabilang sa ating lahi. May dalang masamang enerhiya mula sa ibang mundo. Talagang, 1,000 taon, buwan ng kapahamakan. Sino mang malapit dito? Sa maliit na kaso, hindi maganda ang takbo ng negosyo. Masisira ang inyong tahanan. Sa malalang kaso, magiging magulo ang bahay. Sakuna ng dugo at kamatayan. Ginoong Lin, kung pipilitin mong ampunin ang batang ito, maaaring hindi magtatagal. Mawawala ng lahat ng yaman. Paghihirap ng pagkawasak ng pamilya. Pagkawasak ng pamilya. Ano ang gagawin natin dito? Mga walang katotohanan. Mangahas ka pang siraan ako. Napaka mapangloko mo. Bakit ang lakas ng loob mo? Hindi pa tapos. Napaka-absurd. Ako si Linyu, kumikilos, na walang pagsisisi sa langit, at hindi nagkasala sa lupa. Si Xiao Bao ay aking anak, at siya rin ang aking bituin ng swerte. Simula nang dumating siya sa aking tabi, ang kumpanya ko ay patuloy na umuunlad. Walang mali na nangyari. Sinasabi mong siya ay swerte. Anong ebidensya mo? Sa salitang walang katibayan. Gago ka ba? Linyu. Huwag kang magpatangay sa maling desisyon. Master Wu Liangzi ay isang taong nakamit ang daan.
Hindi siya basta-basta nagsasalita ng walang kabuluhan. Ginagawa niya ito para protektahan tayo lahat. Talaga bang gusto mong dahil sa hindi kilalang batang ito, mapahamak tayong lahat? Anong sinasabi mo, Ginoong Lin? Kung hindi ka naniniwala, ako na mismo ang titingin sa batang ito na may masamang enerhiya mula sa ibang mundo. Mga Ginoo, tingnan ninyo. Ito ang batang ito, na may dala-dalang masamang enerhiya. Kung hindi ito aalisin, napakaraming problema ang darating. Tunay na ito ay isang halimaw. Tingnan natin kung sino ang mga has na saktan ang aking anak. Masamang nilalang. Ikaw ay tao ng lahi ng mga demonyo. Hindi pa tapos yun ay. Masamang nilalang. Ikaw ay tao ng lahi ng mga demonyo. Matapang na masama. Tingnan mo kung paano kita haharapin. Maliit na kayamanan. Isang mababang antas na masamang tagapagsanib. Nang may kaunting kasanayan, kaya mo bang apihin ang ina ng aking Diyos? Hindi pa tapos. Little treasure. Ayos ka lang ba? Demonyo. Tulong. Tulong. Tama nga, ito ay isang halimaw. Diyosa. Liwanag ng Diyosa. Matagal nang wasak ang batas na ito. Hindi na ito karapat-dapat sa tunay na Diyos. Ikaw. Sino ka ba talaga, mataas na Diyos? Ang batas ay bumaba sa mortal. Ako po. Ako ay bulag sa mata. Nabangga ko ang engkanto. Huwag magalit, mga engkanto. Karapat-dapat sa kamatayan. Ako ang Diyos na ito. Siya ay isang engkantong batang si Yunbao, nasa ilalim ng pangangalaga ng dakilang Diyos na si Taisang Lao. Dahil nakipaglaban sa matandang halimaw mula sa ilalim ng mundo. Nadulas nang hindi sinasadyang pumasok sa kaguluhan ng oras at espasyo. Nasira ang kanyang espiritu. Nakalaglag dito sa mundong ito. Hindi pa tapos. Mahal. Salamat sa aking ina na si Lin Yu, na may pusong mapagpatawad, na nagligtas sa akin sa bingit ng kamatayan, na nagbigay sa akin ng init, na nagprotekta sa akin ng lubos. Ang utang na loob na ito ay parang muling pagsilang. Ang ugnayang ito ay nakatali sa daan ng langit. Ang Diyos na ito ay nananatili sa mundong ito. Una, upang bayaran ang utang na loob sa buhay. Pangalawa, dahil sa pagnanasa sa mga apoy ng mundong ito. Nagnanais sa init ng yakap ng ina. Sa katawan at pusong ito, nais kong maging anak ni Lin Yu magpakailanman. Lin Xiaobao. Sian Jun. Hindi naman kami hindi naniniwala. Kaya lang, ang katotohanan ito ay, talagang hindi ka panipaniwala. Naiintindihan.
Bahagyang gagamitin ng ating prinsipe ang kanyang mga paraan upang mapanatili ang kapayapaan ng lahat. Ngayon ay naibalik na ang kapangyarihan ng ating Diyos sa 5 antas. Panahon na upang ipakita ang lakas. Wakas, hindi pa tapos. Ang tuyong kahoy ay muling sumisibol. Talagang pambihirang paraan ng Diyos. Ito ay bituin na hamog. Ang pag-inom nito ay makapagpapahaba ng buhay. Gusto mo bang subukan, Ginoo? Talagang kahanga-hanga ito. Naka-recover ang katawan. Napaka hindi ka pani-paniwala. Himalang. Himalang. Banal na himala. Himala. Talagang himala. Maraming salamat sa pagpapala, kagalang-galang na diwa. Matanda na ako. Napatunayan ko. Buong puso kong tinanggap. Batang engkanto. Hindi. Mahal na Ginoo. Ako'y bulag sa katotohanan. Noong nakaraan, ako'y nagduda. Pakiusap, patawarin mo ako, mahal na Ginoo. Ngayon, nakita ko ang himala. Nalaman ko ang lawak ng mundo. Kami mga hangal nga. Batiin si Yung Bao, ang mataas na Diyos. Binabati si Ginoong Lin. Sa pagkakaroon ng ganitong swerte. Walang kailangan na labis na paggalang. Dahil ako'y pumasok na sa mundong ito. Susunod ako sa mga batas ng tao. Ngayon ay araw ng kasiyahan ng aking ina at ako. Umaasa akong makiisa kayong lahat sa kasiyahan. Ang dalawang ito ay may masamang puso. Muling nagkakalat ng kasinungalingan laban sa aking ina. Wang Tianhao, ang batas sa mundo ay magpaparusa sa iyo sa iyong kasalanan. Wuliang Zi, hindi madali ang iyong paglalakbay sa espiritu. Ngunit nagkamali ka sa landas. Ngayon, sisirain namin ang iyong masasamang kagamitan at babawiin ang iyong kapangyarihan. Inaasahan kong mag-ingat ka. Mag-isip ng mabuti tungkol sa iyong mga pagkakamali. Mula sa araw na ito, si Lin Yu ay magiging akin Yung Bao, ang tanging ina na kinikilala sa mundong ito. Ang Yueyun Group ay nasa ilalim ng aking biyaya. Ang sinumang taos pusong makikipagtulungan ay magkakaroon ng gantimpala. Kung may mga may masamang balak, sisingilin ko ang sinumang nagkasala. Hindi pa tapos yun ay. Salamat sa inyong pagdalo ngayon, upang masaksihan ang pinakamahalagang sandali namin ni Xiao Bao. Ang lahat ng nangyari noon ay nakaraan na. Ngayon, ang Yueyun Group ay handang makipagtulungan sa inyong lahat. Tayo'y magtulungan ng tapat. Sa hinaharap, isang pangmatagalang pagtutulungan. Naway magbigay kayo ng taos pusong pagbati sa akin at kay Little Treasure. At sa kanya, CJ. Little Treasure. Mommy. Mula nang unang makita kita noong araw na iyon, naramdaman ko na ang iyong mga mata at kilos. Pero hindi ko masabi kung saan nagkakaiba. Hindi lang ako nakapag-isip na talagang maraming pinagdaanan si Xiao Bao. Noon, naisip ko lang, kailangan kong maging mabuti sa kanya. Mas mabuti pa. Mommy, hindi mo ako iiwan, di ba? Paano mangyayari iyon? Mahal ka ng Mommy, hindi pa huli. Alam ni Mommy ngayon, ang aking munting anak ay napakagaling na Diyos. Proud na proud si Mommy. Ngunit higit sa lahat, may sakit sa puso. Hindi pa tapos. Nahulog mula sa napakataas na lugar. Siyempre masakit, di ba? Ang isang tao ay dumating sa ganitong nag-iisang mundo. Siyempre sobrang nag-iisa, di ba? Mahal na anak, pasensya na. Alam ni Mama nang masyadong huli na. Noong panahong iyon, sobrang masakit. Takot pa rin ako.
na hindi ko mahanap ang daan pabalik. Halos magkalat na ang aking isipan. Pero, ngayon ay okay na ako. Hindi na ako matatakot. Kung nasaan man si Mama, dito na ang bahay mo. Kahit anong mangyari, ikaw man ay maliit na Diyos. O maliit na kayamanan. Ikaw ay laging munting kayamanan ni Mommy. Ayos ba? Dito ay tahanan ko. Saan man si Mommy, nandoon ang tahanan. Hindi na ako aalis muli. Ay, little treasure. Sinasabi mo ba na sa langit, nandito ba ang mga Diyos at Diyosa? Kaya ba may maraming Diyos at Diyosa sa paligid mo? Ang gaganda nila. Sa paligid, puro mga lolo na may puting balbas. Lalo na ang aking master. Mabait siya sa akin. Lang ito lang. Hindi ako pinapayagang magpakasaya. Yun ba? Master,